sinungaling yan, serbisyong totoo lang. Ngayong gabi sa Investigador, uwara ng kasipagan ng ilang kamani sa mga ahensya ng pamahalaan. Inilalayo nila ang ating mga kababayan sa nakaambang kapahamakan. Pero may ilan naman daw na inililigaw pa sila sa lansangan. Sa CSWDO ng Marikina, yung naging style na nila sa mga kliyente nila, lalo na may mga pagkukulang sa pag-iisip, nililigaw nila, tinatapon sa ibang lugar na hindi nila sako. Malinaw na kita niyo naman po sa video, hindi po siya binaba, kusang bumaba yung tao. Kasi iba po yung binaba at bumaba. December 1, doon tinampangan nila. Pinaril nila dito ng sumpak sa likod, yung improvised shotgun. O ngayon, mabulok ka sa kulungan. Huwaran daw ng kabayanihan ang ginawang pagtulong noon ng ating mga kababayan. Wala nang bakas na mga naturang trahedya. Nakaligtas nga kami sa baha. Ito naman ang papatay sa amin, yung landslide. Pero sa isang banda, may mga opisyal naman ng gobyernong tila nagka-amnesia yata. Patuloy po yung pagguho ng lupa. Gawa ho nung itinapon nilang basura dito sa amin. Ang mga reklamong yan ang tutugunan ng inyong sumbungan ng bayan. Magandang gabi po, ako si Mikey Riquez at ito ang Investigador. Sa programang ito, ang mga abusado at ang mga maloloko, hindi namin tatantanan. Tagapagaruga ng mga palaboy sa Marikina, nililigaw daw ang mga dapat nasa pag-iingat nila. Yan raw ang dakilang gawain ng City Social Welfare and Development Office ng Marikina. Ipagpugnayan po sa amin para gusto po niyang makuha sa inyo yung anak po niya. Kabilang sa tungkulin at responsibilidad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagsagip sa mga biktima ng prostitusyon. Mga kabataang palaboy-laboy sa kalsada at mga taong may kapansanan sa pag-iisip na nangangailangan ng pagkalinga. Serbisyo sa bayan ang kanilang trabaho. Pero hindi raw sa lahat ng pagkakataon nagagampanan nila ito. At may ilang tauhan daw silang umiiwas sa responsibilidad nila sa publiko. O ano man ang reklamo nyo, kayo nyo roon. Hindi naman kami nagreklamo. Sa kanila na yung bata. Yan ho. Tatay niya. Ibinulgar ng impormanting tatawagin nating si Ben ang bulok na style daw ng City Social Welfare and Development Office ng lungsod ng Marikina. Sa CSWDO ng Marikina, yung naging style na nila sa mga kliyente nila, lalo na may mga pagkukulang sa pag-iisip, nililigaw nila, tinatapon sa ibang lugar na hindi nila sako para iwas responsibilidad sila. Naku po, ano sila? Pusang basta-basta na lamang pwedeng iligaw at iwanan kung saan-saan? Isa raw sa nakatikim ng ganitong pagtrato ng Marikina CSWDOC, tatawagin nating Vanessa. May kapansanan si Vanessa sa pag-iisip, pero malinaw pa rin daw sa kanyang alaala ang mga nangyari sa kanya nung minsan siya ay mailagay sa pangangalaga o kustodiya ng inirereklamong tanggapan. Hindi pa naman siya masyadong malala noon. Diyan lang siya sa ko namin na lagi magkikita. Hindi na namin siya inaano kasi umuwi naman dito. Ibala ko na ibalik siya sa mental uli. Pagkatapos, bigla na lang siyang tumakbo ng mabilisan. Pagkatapos noon, hindi na namin siya nabalitaan ng ilang araw nung nangyari yun. Tapos hindi na namin siya nakita dyan sa taas. Sa pamilyang lungsod ng Marikina natuntun si Vanessa. Sa karaw siya ipinagkatiwala sa pangangalaga ng mga tauhan ng CSWDO ng naturang lungsod. Pero sa karanasan daw ni Vanessa, tila karinyo brutal ang nangyari sa kanya. Lakad lang ako. Hanggang naabot ako doon. Hinulid nila ako. Saan kayo dinala? Sa maliit na bahay. Parang kulungan. Hindi rin daw malimutan ni Vanessa ang pag-abandona sa kanya sa isang bahagi ng kalsada. Hindi ko natandaan na kasi nakalimutan ko na yun. Basta sinakay lang ako. Tapos doon kayo iniwan? Oo. Iniwan po kayo doon?
Iniwan ako doon. Tapos naman naghingi ako ng tubig ng bahay nung nakita ko. Tapos binigyan ako ng pansit at saka soft drinks. Halos isang linggong nakalipas, muli nang natagpuan si Vanessa sa ibang panig na Marikina at muli siyang dinala sa CSWDO na nakakita sa kanya. Kaya't muli siyang ipinagkatiwala sa mga tauhan ng CSWDO. Saka pa lang siya formal na dinala ng CSWDO sa National Center for Mental Health sa lungsod ng Mandaluyong. Tapos po, dinala po kayo sa ospital. Dinala ako doon. Kasi ano pong ginawa doon? Ninatilian yung paa ko at saka kamay. At matapos ang ilang araw ng pamamalagi sa ospital at panunumbalik ng katinuan ni Vanessa, na ituro niya ang daan pauwi sa kanila at matiwasay na nakabalik sa kanilang tahanan. Maswerte pang maituturing si Vanessa dahil nakabalik siyang muli sa kanyang pamilya. Pero paano kung lalong mapariwara ang mga nangangailangan ng pagkalinga? Dahil daw sa kondisyon ng pag-iisip, hindi raw maiiwasang pagduda ng ilan ng mga pahayag ni Vanessa. Kaya naman kami na mismong nag-imbestiga base sa natanggap naming reklamo. Nitong Miyerkules, nagkaroon ng malawakang rescue operation ng CSWDO Marikina para suyurin ang mga palaboy sa buong lungsod. Layon daw nitong masagip sa peligro ng kalsada ang mga tambay sa lugar. Kinabukasan, natiktikan ng aming kamera ang mga palaboy na nakuha ng mga kinatawan ng CSWDO na isinakay sa mobil ng City Hall. Paano nila pagkakasyahin yan? O yun na nga, kasog sardinas. Wala. Nang sinundan namin ang naturang sasakyan, dumiretso yon sa National Center for Mental Health sa lungsod ng Mandaluyong. Mukhang maayos naman ang mga palaboy sa ospital. Pero ilang sandali pa'y lumabas na muli ang mobil. Sa pagsunod namin sa sasakyan pabalik ng ospital, tila may binaba ang mobil sa kalagitnaan ng kalsada ng Boni Serrano sa Quezon City. Isa siya sa mga palaboy na naunang nakuna ng aming kamera kanina bago umalis ang mobil sa impila ng CSWDO. Ang akala namin ibinaba siya malapit sa kanyang tirahan. Pero nang tanungin namin siya, abay, malayo pala ang lugar na ito sa kanila. Saan ka nakatira? Kumanang may makisip. O, saan ka na pupunta ngayon? Ha? Sa aming pakikipag-usap sa palaboy na tatawagan nating si Mang Ricardo, mukhang hindi niya alam ang daang pauwi. Kuya, kain muna tayo. Soft drinks. Hindi rin daw sila nasikaso ng maayos na mga tiga-CSWDO. Sa DSWD, di ka nakaligo? Di ka nakaligo kanina, kahapon sa DSWD? Pinakain kayo doon? Di ka pinakain. Ano pang silbi ng pagkuha kay Mang Ricardo sa mga lansangan ng Marikina kung iiwan din pala siyang magpapalaboy-laboy sa gitna ng kalsada? Paano pa kaya ang ilang nakasakay pa sa mobil? Iiwan rin kaya sila na parang pusang ligaw sa kalsada? Santisima! Susunod! Malinaw na kita niyo naman po sa video, hindi po siya binaba, kusang bumaba yung tao. Kasi iba po yung binaba at bumaba.